Pahayag ang aming pakikisa. Hindi po kayo nag-iisa na dito sa Manila, na taga Luzon. Hindi po kayo nag-iisa. Kasama niyo kami. Kasama niyo kami. So kami sa Muslim Mindanao, bumoboto din kami. Kasama din kami sa mga pumipili. For now, we have about 10 million population namin sa Barm area, sa Bangsamoro Autonomous Region. At meron kaming botante na umaabot ng 2.5 million. Ibig sabihin, may say kami. Hindi kami pwedeng magpabaya lamang. Hindi kami pwedeng manood lamang. So mga kapatid, kahit ulan, tiniis natin. Bakit? Dahil mahal natin ang bansa. Kami, wala hong naglibre sa amin dito. Wala. Ticket namin kami ang sarili. Kusa namin. Bahay dito kung saan kami natutulog. Kusa ho namin yan. Voluntaryo. Kasi masarap manindigan kung tayo ay nasa katotohanan. Diba? Ang sarap magpaulan kasi alam natin ito ay biyaya, ito galing sa Diyos. Mantakin nyo ang isang taga-Basilan, nakita nyo ngayon nandito sa entablado, magkaharap tayo. Diba? Hindi nyo akalain na may gwapo galing Basilan. Hindi na ako nahiya sabihin yun eh. Ilang minuto na lang. Okay pa ba? Okay ha? So, ito, huwag yung isipin na kayo lang dito sa Luzon nagmamalasakit sa ating bayan. Kasama niyo ho kami. Lalo na yung organisasyon namin, nakibaga kami mula 1968. Armed group po ito ha, yung Moro National Liberation Front. In fact, ako po ay kombatan po ako. Nagpalabas ho kami ng video sa isang kampo namin nung nakarang araw. Sinabayan ho namin yung rally din dito sa liwasan ng ating mga kapatiran sa Iglesia ni Cristo. Sinabayan ho namin yun at nag-viral yung video na yan, yung isang commander namin ng salita na kung ayaw naman manindigan nitong AFP natin, ayaw manindigan nitong mga kapulisan natin, mayroon kayong mga kapatid na mayroong hawak na sandata na pwede rin manindigan para sa inyo. Kami po yun. So ako, sa Moro National Liberation Front, pangatlong henerasyon na po ako. So kami, wala na kayong alalahanin sa amin, bagamat may hawak kami na baril, pero we are already partners for peace ng ating bansa. Kasi po mayroon na kami pinirmahan peace agreement, which is the 1996 final peace agreement. Kasama na ninyo kami. So ngayon, hindi namin matiis na nagpapaulan kayo dito. Hindi man lang kami maambunan, hindi man lang kami maulanan. Sapagkat alam namin, bilang isang Muslim, lahat ng ito ay mayroon pong gantimpala sa ating may kapal. Hindi ito masasayang. Itong ginagawa natin, nagmula nung last year pa tayo, di ba? Alam niyo, yung rally sa White Plains, nandun din ako, nagsalita din ako doon. Isa-red po ako sa mga speaker. So hindi po ito masasayang. At alam ng Diyos kung kailan ang tamang panahon para sa atin. Huwag po tayo mawalan ng pag-asa. Parang malapit ng 28 mo, brother. Magpahinga na siguro tayo. No! Malay mo bukas, nanalo na tayo. Allahu Akbar! Alam ko, taga Luzon, marunong na rin magtakbir eh. Yung Allahu Akbar, ang ibig sabihin niya, the God is the greatest. Allah is the greatest. Maraming salamat! Assalamualaikum warahmatullahi Mula wabarakatuh. Bukidnon, umikot siya sa buong Pilipinas upang i-campaign niya ang panawagan niyang proteksyonan ang senior citizen. Ordinaryong bata, simpleng mamamayang Pilipino, hindi siya mayaman, naninindigan para sa kapwa niya Pilipino, si Neil J. Matunding! Magandang gabi sa lahat. Ako po si Sikat Pilipinas, ang nag-iisang pedicab na kinakalawang mula Bukidnon, umikot sa buong Pilipinas, 40 provinces ang aking nabisita sa loob ng 2 taon at 5 buwan upang ipaglaban ang karapatan ng mga matatandang Pilipino na naging biktima ng karahasan at anumang uri ng pag-aabuso, at isa din pong biktima ng nagaganap na lumagalaganap na korupsyon na ating nararamdaman ngayon. Ngayon, damdamin natin ang ulan at nang sa ganon, lumitaw ang pinagkadarampatan nila na blood control scam. Lahat ng kanilang sinalaysay, walang lumitaw. Ang lumitaw, baha. Maraming apektado. Marami tayong mga kapatid dyan na mga vendor. Isa na po ako na sumisimbolo sa mga pedicab rider natin dyan na nagninegosyo sa kaliwat kanang
lugar, espasyo dito sa Metro Manila. Sa loob ng 2 taon na aking paglalakbay sa buong Pilipinas, nasaksihan ko ang malawak na korupsyon, hindi lang biktima ng mga pang-aabuso sa mga matatanda mula sa ating administrasyong walang kakwenta-kwenta ngayon. Sinupalpal tayo ng pangakong naging pako. Puro pangako. May ayudang nakarating sa mga senior citizen. Kaya lang mga expired, ginagago nyo ang mga matatanda at ninakaw nyo ang kinabukasan ng kabataan. Sa panahon ng ulan, kawawa ang mga mag-aaral dahil sila ay lumulusog sa mabaho at maduming tubig. Samantalang ang mga politiko, naggagandahan ang mga sasakyan, puro lang pangako, ang proyekto daw ay kanilang ginampanan. Pero lahat yon ay puro lang pangako, walang natupad. Substandard ang mga ginamit na proyekto, kaya maraming mga kababayan natin lubog sa baha. Especially sa probinsya namin sa Bukidnon. Shout out na lang doon sa nagkaladkaran na may mga proyekto daw silang naiambag sa aming probinsya. Pero bakit ngayon sa Malaybalay, sentrong bahagi ng aming probinsya, apektado ng baha? Akala ko dito lang sa Maynila ako makasaksi ng tubig na grabe, parang swimming pool. Sa amin, pwede kaming maligo, pero dito hindi po pwedeng basta-bastang apakan ang tubig kasi meron po itong sakit na leptospirosis. Okay lang sana kung yung mga politiko yung umapak sa baha, pero tayong mga taong bayan yung naapektuhan itong baha. Kaya ano pang iniintay natin mga kababayan? Magtipon-tipon tayo, makiisa, makilahok. Dahil ika nga, sa mga kabataan natin dyan, huwag tayong magbulag-bulagan. Binitawan na ni Dr. Rizal na ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Mga kabataan, gamitin na natin ang ating boses at ang ating sigaw para sa kinabukasan. Ang kabataan, saklay ng mga matatanda dahil sila po ay hirap na. Pati na rin sa ating mga kababaihan na biktima at sa mga kabataang naging biktima ng terorismong kumakalat sa eskwelahan. So yan mga kapatid, sa mga kabataan natin, hinihikayat ko po kayo sa mga nasa laylayan, lalong-lalo na yung mga natutulog sa lansangan. Meron po tayong kakayahan makiisa, magpakita ng ating puwersa para liputin o upakan natin itong korupsyon na nandito sa ating likuran ngayon. Kasama natin ang UPI, ang pinag-isang bansang Pilipino. Tayo ang susi sa ating kinabukasan. Maraming salamat po. Sikat para sa kinabukasan. Sipain ang korupsyon sa ating lipunan. Sipain! Sipain! Maraming salamat po. Sikat Pilipinas, ang inyong lingkod. Ang galing! Alam niyo bang first time niyang tumayo dito sa entablado at nagsalita? First time! Hindi niya ito ginagawa, pero gusto niya ngayong magsalita. Dahil na-inspire siya sa inyong lahat. Maraming salamat. Ngayon naman po, ang susunod nating pagsasalitain ay isa pa rin pong Muslim na kapwa natin gustong manindigan. Siya po ay babasahin ko, General Monk Aziz Olami, MNLF Davao Leader, Grand Master, United Guardians Brotherhood, and Asia's Golden Icon Awardee as Peace Advocate. Welcome po, General! Magandang gabi! Okay na ba kayo dyan? Medyo nainitan ako. Tanggalin ko lang muna itong jacket ko eh.